ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta po ang araw ninyo? Mabuti naman, no? Buti pa yung iba presko, no? Maaliwalas. Pero may iba, o mas marami, medyo stressed na. No? Tingnan nyo ang mga mukha ng katabi ninyo. Stressed na sa trabaho, stressed na sa mga intindihin sa bahay, no? Hindi matapos-tapos sa mga problema, mga pasaway na mga anak, pasaway din na magulang, no, pasaway na mga kaibigan. Yan. No? Medyo ngayon maaliwalas tayo sa paligid. No? Pag pumunta ka ng Quiapo, hindi ka na maiirita masyado sa dumi, no? At sa siksikan, medyo maaliwalas. No? Pero ano man ang, no, lahat naman tayo nagkakaroon ng problema, lahat naman tayo may pinagdadaanan, lahat tayo mayroong responsibilidad, no, na nakaatang sa ating balikat. Minsan kayo po, no, na mga nagtatrabaho, minsan gusto nyo rin na maranasan mag-enjoy, gusto nyong mabili kung ano yung gusto nyong bilhin, kaya lang lagi naiisip na, oops, hindi pwedeng gamitin kasi bayaran na naman, no, kakasweldo nga lang, kailan ba nung nakalipas, pero parang ubos na kasi nagbayad ka ng kuryente, tubig, no, medyo nakaka-stress at nakakapagod. Nakakapagod intindihin yung asawa mo na parang ayaw tumino, no? Ayaw tumigil sa kalokohan. Nakakapagod intindihin yung mga bata na parang hirap na makinig, lalo na mga kabataan ngayon, hirap intindihin. Kaya, no, isang bagay na kailangan natin maintindihan, kasi tayo din, nadidisappoint tayo. Pag pumupunta tayo ng simbahan, ang iniisip kasi natin, dapat wala ng problema. Dapat sagutin na agad ng Diyos yung ating mga dalangin. Pero isang malinaw na ipinapaalala sa atin dito, sabi ni Kristo, no, sa ating ebanghelyo ngayon, kailangan po maintindihan din natin, no, para hindi tayo nadidisappoint, na patuloy tayo nagdududa, nakikinig ba talaga ang Diyos sa atin? Yan. Ang sabi ni Kristo, "Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, kayong mga nabibigatan sa inyong mga pasanin." Lumapit. Bakit? Ano ba ang gustong gawin ni Kristo? Ito yung isang bagay na kailangan natin maintindihan at matutunan. Hindi niya sinabing, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod, nabibigatan, kukunin ko yan. Aalisin ko yan." Hindi yun sinabi. Ang sinabi ni Kristo, "Lumapit kayo. Kung napapagod kayo, lumapit kayo sa akin. Kasi kailangan nyo ng pahinga." Ang sabi niya, pagpapahingahin kita. Di ba sabi? Lumapit kayo at kayo'y pagpapahingahin ko. Yung isang bagay na ginagawa natin sa misa, pinagpapahinga ka muna. Itigil mo muna yung mga isipin na nakakapagod na. Itigil mo muna yung mga alalahanin mo kasi baka hindi na nga matino at wala na sa direksyon yung ating mga desisyon. Kasi nga, pagod ka na. Loaded ka na ng mga concerns. Kaya ang sabi ni Kristo, pause. Magpahinga ka muna. Kasi hindi ka na nakakapag-isip ng tama. Sa misa,
pinagpapahinga tayo, ha? Hindi naman sinabing matulog ka sa misa, no? Kasi pag dito, pinagpapahinga ka, mas tinuturuan ka ng Diyos paano harapin yung dala-dala mong responsibilidad, yung pasanin mo sa iyong balikat, tuturuan ka niya paano mo maintindihan ito. Para hindi mangibabaw yung reklamo. Kasi di ba, pag nangibabaw yung reklamo, ay talagang lahat na mabigat. Pag magluluto ka, nakasimangot ka na. Pag naglalaba ka, puro angal ka na. Pag nagbibigay ka ng sustento, may kasama ng bunganga kasi, di ba, mabigat na para sa iyo eh. Hindi mo na nakikita yung picture na ikaw ang biyaya ng Diyos sa mga taong nakakasalamuha mo. Ikaw ang biyaya ng Diyos sa iyong pamilya. Ikaw ang may trabaho, kaya ikaw ang biyaya ng Diyos. Kaya mahirap yung, lagi na lang ba ako na lang ba sasagot ng sasagot? Pag yun ang nakita natin, magre-reklamo talaga tayo at may stress talaga tayo. Pero kung titingnan mo, yung isang bagay na ikaw ang may trabaho, ikaw ang biyaya ng Diyos. Ikaw ang may kapasidad tumulong. Ikaw ang may kapasidad, dahil ikaw ang nakapag-aral, ikaw ang may kapasidad umunawa. Dapat mas malawak. Huwag na kayo magtampo sa Diyos. Huwag nyo nang pagdudahan ng Diyos. Kasi talaga naman, hindi naman sinabing alisin yan. Kasi hindi maaalis. Bata pa nga lang tayo, mayroon na tayo mga nararanasan na dapat nating harapin, mga responsibilidad. O hanggang tumanda tayo, hanggang abutin natin tong edad ng mga nasa unahan, hindi nawawala yung mga dapat nating harapin. Pero, dahil nga pumalinaw sa atin ang mensahe ng Poong Nazareno, masaya natin itong nagagawa. Pahinga ka muna dito. Pag uwi mo, pagpasok mo bukas, nawa, may sapat ka ng energy. Nawa, mas malinaw na ang iyong pag-iisip para makita mo kung ano ang mas dapat gawin. Sabi ni Kristo, magpahinga ka lang. Pahinga lang. Huwag mong ayawan, huwag mong sukuan, huwag kang patatalo sa problema. Problema lang yan. Kailangan lang pahinga. Pag nakapagpahinga na, ready ka na ulit, akuin at pasanin ang responsibilidad na para sa iyo. Amen?